pagbibigay oportunidad sa mga senior citizen na gusto pang magtrabaho at kumita. Yan po ang pakay ng isang panukalang batas na inaprubahan sa Kamara. Pero ang tanong naman ng ilan, paano ang mga nakababatang manggagawa na posibleng mawala ng pagkakataon? Yan ang pinusuhan ni Jamie Santos sa Barangay Saksi Online. 68 years old na si Tatay Arnel Bugayong pero sa halip na mag-enjoy na lang sa bahay, pinili niyang mag-apply ng trabaho sa isang fast food chain sa Maynila. 5 buwan daw ang kontrata niya at gusto pa niya sanang ma-extend. Ang tawag nila sa akin doon, tatay. Tatay, doon ka na lang sa second floor. Yan, ang gawin mo doon, mag-assist ka sa pagpasok ng client, mag-welcome ka, i-greet mo sila. Malaking tulong daw ang ganitong trabaho para sa mga senior na gaya niya. Nakatutulong na siya sa pamilya, may exercise pa. Ang mga gaya ni Tatay Arnel, kabilang sa makikinabang sa panukalang ipinasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa kamakailan. Sa ilalim ng House Bill 10985, lahat ng ahensya ng gobyerno, maging mga pribadong kumpanya, dapat bigyang access sa employment opportunities ang mga senior citizen na kwalipikado at interesado sa trabaho. Kabilang sa pwedeng trabaho ng mga senior, ang clerical, secretarial, consultancy o janitorial services. Gayon din ang pagtuturo, event organizing, kitchen help, sales assistants, business process outsourcing o BPO, volunteer works at iba pa. May dagdag tax deductions din ang mga pribadong kumpanya na may senior na empleyado. Ang ilang kapuso natin online, pabor sa panukala. Sabi ng isa, dapat bigyan ng chance na kumita ang mga senior, lalo na ang mga di nakapagtapos. Sabi naman ng isa pa, mas mainam na kumuha ng taong may mahabang experience kaysa wala. Kasi marami pong senior ngayon na malakas pa at kaya pang magtrabaho. Pero meron ding tutol na magtrabaho ang mga senior. Pero senior na po yan, ma'am eh. Mas maganda manatili na sa bahay na lang muna. Pahinga na lang. Sabi naman ng isang netizen, kung ang mga nakababata walang mapasukan, paano na ang mga senior? Para kay Sergio Ortiz Luis, presidente ng Employers Confederation of the Philippines, maganda raw ang panukalang batas, lalo na ang pagbibigay insentibo sa mga kumpanyang mag-hire ng mga senior citizen. Pero sa pagbibigay ng trabaho sa mga senior, may iba namang mga fresh grad at iba pang naghahanap ng trabaho na mawawala ng pagkakataon. Tumaas ang life expectancy ng mga tao, yung dati nating sinasabi retirable, napakalalakas pa. That's one fact. The other fact is, there is shortage of work in the country. So, a job that you give to a senior citizen, you take away from somebody else. Pensyonado na rin ang maraming senior o di kaya suportado ng mga anak. Unlike yung mga fresh graduates o yung mga iba na ala pa, kung hindi compulsory at bibigyan mo ng pagkakaroon, bibigyan mo ng insentibo, okay yun. Si Aling Susan, miyembro ng Senior Citizens Club, may sarili siyang negosyo. Hindi ka maghintay na bibigyan ka lang ng anak, na kailangan mo pa, na kahit yung panggamot, hingin mo pa. Kaya kahit pinapatigil na siya ng kanyang mga anak sa kanyang negosyo, tuloy ang trabaho. Tayo mga Pilipino masisipag, di ba? Kaya hahanapin natin trabaho hanggang kaya natin, hanggang kaya pa ng katawan natin, magtatrabaho tayo. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.